Lahat ng bakasyon may isang araw na ayaw nating dumating. Ito ang araw ng pag-uwi. 4 na araw lang kami rito sa Astoria, Bohol. Pero parang ang dami nang nabuo. Hindi lang mga larawan ang iuwi namin, kundi mga alaalang hindi mabibili ng kahit gaano kalaking pera. Kung kaya naman, samahan ninyo kami sa huling araw namin dito sa paraisong ito. At baka pagkatapos ng video na ito, ma-realize ninyo rin kung bakit napakahalaga ng paglalakbay kasama ang pamilya. Kaya kung matagal ka nang hindi nakakabiyahe, baka ito na ang paalala na kailangan mo. Hindi para gumastos ng walang plano, kundi para alagaan din ang sarili, bigyan ng oras ang pamilya, at minsan, huminto lang sandali upang muling ma-appreciate ang ganda ng buhay. Tahimik ang umaga. Habang unti-unting sumisikat ang araw, ramdam naming malapit na ang oras ng aming pag-uwi. Hindi madaling magpaalam sa isang lugar na naging tahanan namin sa nakalipas na 4 na araw. Ilang minuto lang ang pag-aayos ng aming mga maleta, pero ang hirap ipak ng mga masasayang alaala. Kapag pamilya ang kasama mo, kahit simpleng kwentuhan sa kwarto, nagiging espesyal. Ano daw meron dyan? Hindi lang ito almusal. Ito na pala ang huling breakfast namin dito sa Astoria, Bohol. Masarap ang pagkain. Pero mas masarap kapag sabay-sabay kayong kumakain. At this moment in time, very busy ang mga Astoria staff sa pag-aayos ng mga gagamitin sa Easter egg hunting. Magkakaroon dito ng program para sa mga kids mamayang 11:00 ng umaga. Buffet ang lunch at may activities para sa mga chikiting. Sayang nga lang at hindi kami makakadalo at ang aming si Penpen dahil we need to be in the airport at 12 ng tanghali. Napansin ko, kapag nasa bahay tayo, laging busy. May cellphone, may trabaho, may TV. Pero kapag nasa bakasyon, mas marami pala kayong oras na mag-usap. Mas maraming tawanan, mas maraming bonding at masayang sandali. At dito ko napatunayan, hindi siguro ang resort ang tunay na binabayaran natin.
binabayaran natin ang pagkakataong magsama-sama. Bago kami umalis, sinulit muna namin ang bawat sulok. Hindi para sa social media, kundi para sa aming mga alaala. Isa sa mga bagay na talagang nagustuhan namin dito, hindi lang ang ganda ng resort, kundi ang kabaitan at pagiging matulungin ng mga Astoria staff. Minsan, ang mga simpleng ngiti, mas tumatatak pa kaysa sa pinakamahal na hotel. Sikat pang lang. Isang 2 minutes pa. Oo. Mahalaga. Ganun naman talaga. Dapat yung mga empleyado, yun ang mga alagaan. Kasi sila kailangan pera. Sila marami na. Dapat ibigay sa empleyado. Dapat talaga. Nasa 30 minuto din ang aming biyahe bago nakarating sa airport. Maganda naman at makinis ang daan patungo dito at walang traffic. Dami namin kasabay doon, Koreano sa Chocolate Hills, saka sa Tarsier. Koreano, Amerikano. Yan ang karamihan dito, Koreano. At dumating na rin ang oras ng aming pag-uwi. Nandito na kami sa Panglao International Airport, ang pangunahing gateway ng Bohol para sa libu-libong turista mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ng mundo. Oo, yan. Binuksan noong 2018, kilala ang airport na ito bilang isa sa mga pinakamodernong paliparan sa bansa. Dinisenyo ito para suportahan ang patuloy na paglago ng turismo sa Bohol, lalo na sa Panglao Island. Nasikat sa puting buhangin, world-class diving spots, at mga natural na atraksyon tulad ng Chocolate Hills at Tarsiers Conservation Area. Oo, escalator, si Mami. Ika. Habang hinihintay namin ang aming boarding call, kami ni Penpen ay nakakita ng lugar na pang kids. Kaya naman, eto at busy na ang ating bida. Minsan, ang paglalakbay ay hindi lang tungkol sa destinasyon, kundi sa mga karanasan at kwentong iuuwi natin. Yun. Kasi wala yan mo. Nakashoot daddy. Dito lang daddy. Sige. Slide. Galing. One more. Okay. Sa halip na mainip habang naghihintay ng flight, may ligtas na lugar kung saan pwedeng maglaro, tumakbo, at maubos ang energy ng mga bata. Isang simpleng pasilidad, pero malaking tulong
para maging mas komportable at mas masaya ang biyahe ng buong pamilya. Habang pinapanood namin si Penpen na masayang naglalaro, naisip namin na minsan, hindi kailangan ng mamahaling atraksyon para mapasaya ang isang bata. Isang maliit na playground, kaunting oras, at ang presensya ng pamilya, sapat na para makabuo ng mga alaalang mananatili sa puso. Isa ito sa mga maliliit na detalye na nagpapakita kung paano unti-unting nagiging mas family-friendly ang mga paliparan sa Pilipinas. Kaya kung may kasama kayong mga bata sa inyong biyahe, magandang dumating ng mas maaga para may oras silang makapaglaro bago ang inyong flight. Isa rin sa mga magagandang katangian ng airport na ito ay ang maliwanag at maaliwalas nitong disenyo. Dahil sa malalaking bintana, pumapasok ang natural na liwanag sa loob, kaya mas komportable ang pakiramdam ng mga biyahero habang naghihintay ng kanilang flight. Nagustuhan ko din ang mga food stall at kilalang coffee shop dito sa loob ng airport. Kung plano ninyong bumisita sa Bohol, magandang maglaan ng sapat na oras bago ang inyong flight, lalo na sa peak travel season. Makakaiwas kayo sa pagmamadali at mas mai-enjoy ninyo ang huling sandali ng inyong bakasyon. Isa sa mga bagay na talagang nagustuhan namin dito sa Cebu Pacific Airline ay ang proseso ng aming hand carry luggage. Sa check-in, nilagyan ng baggage tag ang aming hand carry at isinama na ito sa checked baggage. Wala na kaming dagdag na binayaran. Napakalaking ginhawa nito, lalo na kung medyo mabigat ang dala o kung gusto mong mas magaan ang bit-bit habang naghihintay sa boarding gate. Magandang paalala rin ito sa mga biyahero. Bago ang inyong flight, laging i-check ang baggage allowance at mga patakaran ng inyong airline. Magkakaiba kasi ang pulisiya depende sa airline, ruta, at uri ng ticket na inyong nabili. Sa pagkakataong ito, naging maayos at magaan ang aming karanasan. Kaya isa ito sa mga maliliit na bagay na talagang na-appreciate namin sa aming pag-uwi. Thank you, Sebpak! First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close. Promise you won't let go. Nothing without you. I don't know what I would do without you. You are the one I choose. I wanna go with you. I'm nothing without you. I don't know what I would do without you. Even though years have gone by, I'm still in love with the way that you smile. And when I look in your eyes, I know that I will be with you the rest of my life. I will be with you until I stop breathing. You see the tires here? I will keep loving you as long as big my eyes? heart's beating. Yummy. Hold me close. Promise you won't let go. I'm nothing without you. I don't know what I would do without you.
Paalam muna, Bohol. Hindi ito goodbye, kundi see you again. Dahil ang mga lugar na nagbibigay ng masasayang alaala, laging may espesyal na lugar sa ating puso. At oras na para sumakay. Isa-isang naglalakad ang mga pasahero sa boarding bridge. Dala ang kani-kanilang bagahe at mga kwentong iuuwi mula sa Bohol. Habang pinagmamasdan ko sina Ana at Penpen na naglalakad papunta sa eroplano, napangiti na lang ako. Ilang araw lang ang lumipas, pero napakarami na naming pinagsaluhang masasayang alaala. Minsan, ang isang paglalakbay ay hindi nasusukat sa dami ng napuntahang lugar, kundi sa kalidad ng oras na naibigay mo sa mga taong pinakamahalaga sa buhay mo. I'm not there without you. I don't know what I would do without you. Ilang sandali na lang, lilipad na kami pabalik ng Maynila. Habang hinahanap namin ang aming mga upuan, unti-unti na ring nagtatapos ang isang bakasyong hinding-hindi namin malilimutan. Kung may isang payo kaming maibibigay sa mga mahilig bumiyahe, ito ay simple lang. Huwag lang basta puntahan ng isang lugar. Damhin ninyo ang kultura, tikman ang lokal na pagkain, kausapin ang mga tao, at higit sa lahat, sulitin ang bawat sandali kasama ang inyong pamilya. Matapos ang halos 2 oras na biyahe, unti-unti nang bumaba ang aming eroplano. Mula sa tahimik na isla ng Bohol, muli kaming sinalubong ng mabilis na takbo ng buhay sa Metro Manila. At narito na kami sa Ninoy Aquino International Airport. Dito nagtatapos ang aming 4 na araw na adventure sa Bohol. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa aming 4 na araw na paglalakbay dito sa Bohol. Sana ay may naibahagi kaming inspirasyon at mga kapaki-pakinabang na travel tips para sa inyong susunod na adventure. Tandaan, hindi kailangang maghintay ng tamang panahon para lumikha ng masasayang alaala. Kung may pagkakataon, maglakbay. Maglaan ng oras sa pamilya at gawing makabuluhan ang bawat biyahe. Hanggang sa muli, ito ang Vikings Unleashed. Samahan ninyo kami sa susunod naming destinasyon. Ingat sa inyong mga biyahe at magkita-kita tayong muli sa susunod na vlog.